bilihin nagtataasan ng presyo. Paano kaya makakabawi ang mga negosyo? Ngayong Sabado, ibabahagi ng mga wise na negosyante ang kanilang mga mahiwagang tips. Bakit naputkutin? Bakit kaya naging negosyong in? Ang kinikita po weekly po is 4 to 5,000 pesos po. Malaki po talaga yung aming nagiging profit. That's 15,000. The maximum is 20. Negosyo na pang plus size. Aba, napakaraming plus din para sa buhay. Nung nagka-plus size ako, naging 100 to 150,000 ako a week. Kapag nagtitipid, nariyan ang lugaw na pampabusog. Maniniwala ba kayo na makakakain kayo ng siksik na seafood lugaw sa halagang 99 pesos? Sa seafood, dito kami napagtapos. Tapos nakapagpundar ng mga sasakyan, ng bangka, ng bahay. Lahat na yan sa Pera Paraan. Ma'am Susan, ano yan? Bakit? Curious lang ako eh. Ano nga yan? Bakit nga? Gusto ko lang naman malaman kung ano ang laman ng dala-dala mong paper bag. Bakit mo ba tinatanong kung bakit? Alam mo kasi kanina pa kita sinasagot eh. Sabi ko nga, bakit? Bakit nga? Oh, bakit? Nang kutkutin at biskwits. Ang gulo mo kasing kausap. Gulo kang kausap, diyan ka na nga. Ma'am Susan, alam kong mahilig ka sa kutkutin. Ay nako, mukhang bumabawi ka ha? Talagang kilala mo na ako ha? May challenge ako sa'yo na tatawagin nating Daanin sa Tikim. May nakalatag na 5 klaseng kutkutin at sa loob ng 30 seconds, kailangan mong mahulaan kung anong kutkutin ang iyong kinakain habang naka-blindfold. Ready? Set? Tikim na! So, Nano. Chichacorn. Chichacorn. Mane. Ano ba to? Gummy bear? Ano to? Ano yung champoy? Hindi ba champoy to? Kiamoy, Ma'am Susan! Kaya Moy! So, dito sa 5, 1, 2, 3. Ang tama ko. Susunod sa Pera Paraan. Gummies by the Bucket. Nakakita na ba kayo ng ganitong karaming kutkutin? Abangan mamaya! Cajun Mixed Seafood Lugaw. May ganun pala! Kilalanin ng pamilya Aguinaldo at ang kanilang wais na paggamit ng seafood. Kapag nilapag ang kutkutin, alam na dis. Pero may isang kutkutin na ang lakas makayang at heart kapag iyong kinain, ang gummies. Iyan ang naisipang ibenta ng 18-year-old entrepreneur na si Ana. Nung elementary ako, may nagbebenta sa labas ng school namin ng mga gummy candy. Sasabi ko, what if ibalik ko po yung nostalgic memories ko nung childhood ko, nung 7 years old po ako. Kasi nag-iipon po talaga ako ng 5 pesos to 10 pesos para makabili lang ng Starbells, ng gummy bears sa labas. Nangutang niya sa kanyang lolo ng 5,000 pesos bilang puhunan sa pagbebenta niya ng gummies. Ang kanyang naging panlaban sa ibang negosyong kutkutin, paandar na packaging. 2021, madami po nag-suggest na what if ilagay ko sa buckets yung mga gummies para unique, tapos mas marami din siyang serving. Nabuo rito ang Gamazing Bucket. Nagsimula sa 20 pirasong bucket, pero ngayon, nakabebenta na siya ng 40 to 80 buckets ng gummies kada linggo. Gamazing nga! Iba't ibang klase ng gummies ang pwedeng pagpilian para sa mga bucket na I mixed you at Gumtastics. Mga mamshi, i-level up natin ang gummy bears na pwedeng ibenta o gawing merienda ng mga bata. Gagawa tayo ng gummy bear ice drop. Ihanda ang gummy bear lemon soda at molder. Okay, napakadali lang ito mga mamshi. Ayan, yung mga molder, lagyan natin ng gummy bears. Depende kung ano gusto yung combination. Para colorful siya. Yan. Yan. So, kapag nalagyan mo na siya ng ganyan, lalagay mo na ng lemon soda. Yun. Kung walang lemon soda, pwede rin ang kahit anong powdered juice drink. Takpan mo na siya at ilagay sa freezer. Hayaan mo siya doon overnight.
Ito na ang ating Gummy Bears Ice Drop. Ay, colorful! Bukod sa gummies, nag-aalok din si Ana ng kiamoy at mallow fap. Sa ngayon, solo flight si Ana sa pagpapatakbo ng kanya negosyo, kaya todo kayo daw talaga. Ako po talaga lahat gumagawa. Ako po yung admin sa page. Tapos ako po yung nagpapakalahat ng orders. Tapos minsan po, may order pa po mga 12 o'clock. Natutulog ka na lang, may order pa. Sabi ko, ganito talaga. Normal lang talaga to sa online selling. Pero kahit mahirap, sulit naman daw ang lahat ng sakripisyo. Sobra po laking tulong ng negosyo sa akin. Kasi kasi po ayun nga, may sarili na po akong pera. Kasi hindi na po ako mingi sa parents ko. Dahil sa kanyang munting negosyo, nakapagpundar na si Ana ng sariling laptop na ginagamit niya ngayon sa pag-aaral. Nakapag-aambag na rin daw siya sa ilang pang-araw-araw na gastusin ng kanyang mga magulang. Ang kinikita po, weekly po is 4,000 to 5,000 pesos po. Amazing din ang kita! Up next! Akalain niyo pwede palang kumita ng halos 20,000 pesos kada buwan sa mga biskwit? Ma'am si Susan, mayroong 5 all-time favorite na mga biskwit sa iyong harapan. Sa loob ng 30 seconds, kailangan mong mahulaan kung anong biskwit ang mga ito habang naka-blindfold. Ready, set, biskwit! Apas ba to? Mamon, estado. Puto Seco. Browas. Ano to? Uraro? Akalain niyo ba na maaaring kumita ng 15 to 20,000 pesos a month sa pagre-repack ng mga biskwit? Pandemic, noong September 2020, nakita ko kasi siya dun sa isa sa mga friend ko na nag-sell din po nun. But then ngayon kasi hindi na po natuloy. So nagkaroon kami ng idea na ibenta yung mga Filipino favorites snacks like cookies and biscuits. 2,000 pesos na naging puhunan ni Ann para sa negosyong pag-repack ng mga biskwit. Marami na kasi ako nakikita din na nagtitinda noon. Noong una, nahirapan akong i-offer. And then, nag-decide ako na bakit di ko lagyan ng name. Gumawa ako ng Facebook page. Isang beses ko lang siya binoost. And then after that, marami na pong nag-inquire. Anong biskwit ang lagi mong hinahanap-hanap? Toasted mamon? Browas? Puto Seco? Butter cookies? O OTAP? Don't worry, dahil all in the bucket yan. Since marami na po talagang nagbebenta ng mga ganun, naisip namin na magkaroon kami ng sariling identity dun sa mga cookies na yun. So yun nga po, nag-come up kami with a cookies in a bucket na po siya. 3 size ng bucket ang hinaalok ni Ann, depende raw sa budget ng customer. Kadalasan, mabenta raw ang mga nakarepack na biskwit sa mga selebrasyon at bilang corporate giveaway. Pero kahit na makahanap ng mga suki, may mga panahon daw na pinanghihinaan pa rin siya ng loob. Dun sa Facebook page kasi may mga nakita kami mga comments na ano lang yan sa palengke, parang nire-repack lang yan. So sabi ko, hala, parang kinabahan ako dun. Sabi ko, oo nga, no, parang naisip ko, tama naman siya. Kaya sabi ko sa husband ko, stop na lang natin, wag na lang natin ituloy. And then after that, lolo ako. Hindi kasi yun yung parang, yung naging sa amin na parang na-down kami kasi parang Pero sabi niya, tuloy mo yan. Gawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin. Pinalakas nila ang pagpopromote ng kanilang produkto online. Nagpadala rin sila ng mga sample sa mga celebrity influencers na kalaunan ay naging regular customer din nila. Kahit mayroong regular na trabaho si Ann, pinagsikapan pa rin daw niyang palaguin ang kanilang business. Dahil dito, nagbunga ang kanyang pagpupursigi. Pag peak season yun talaga, malaki po talaga yung aming nagiging profit. So that's 15,000. The maximum is 20. Ang pag-repack huwag ismulin dahil katulad ng ating mga entrepreneur, ang kita masasabing sure win. Kailangan lang maging unique sa packaging at sabayan pa ng todo effort sa pag-promote. At tiyak, ang napiling irapak may chance kumita ng limpak. Up next,
po, wala akong pamasahe, wala akong pambaon. Kaya naglalakad ako papuntang school. Kaya sabi ko, pag nakaluwag-luwag, pupundar talaga ako ng sasakyan. Nagpursige siya mag-negosyo ang pagbebenta ng mga plus size na damit. Nakapundar ako ng unang sasakyan. Nadagdagan pa po siya, nakabili ako ng isa pang sasakyan. Yung anak ko na pag-aaral ko ng maayos sa magandang school. Salamin, sabihin sa akin, sinich itay na bongga na ang negosyo dahil sa pagbebenta ng mga damit na plus size. Sinich itay! Nagtitinda ako ng mga damit pang matataba, mga pang chubby, tapos meron din kaming mga pang teens, tapos mga pang kids. Pero more on plus size po kasi yung mas mabenta sa amin ngayon. Kasi po siguro dahil nung nag-pandemic medyo nagtabaan yung mga tao. Tsaka isa na rin po ako doon kasi nahihirapan akong magdamit. Kaya nag-focus po ako sa plus size. Ang pagbenta ng mga damit na plus size, hindi lang basta negosyo para kay May. Dahil mayroon siyang mas malalim na hugot dito. Tumaba ako ng husto, ma'am, nung nanganak ako. Tapos nahirapan na akong magpapayat. Parang sinasabi nila sa akin, taba mo naman, bakit ganyan yung suot mo? Para kang suman dyan sa suot mo. Tapos nawawalan ako ng self-confidence, ma'am. Kasi nga, ang iniisip ko, mataba lang naman ako. Bakit judgmental agad yung mga tao? Dahil #relate si May sa mga nabibiktima ng body shaming. Nagpursige siya mag-negosyo ang pagbebenta ng mga plus size na damit. Ang hindi niya akalain, ito pala ang makapagdadala sa kanya ng plus na biyaya. Nakapundar ako ng unang sasakyan. Yun po yung ginagamit namin panghakot ng tela. Tapos hanggang sa nung lumakas pa ulit, nadagdagan pa po siya, nakabili ako ng isa pang sasakyan po. Tapos nakabili kami ng mga motor, nakapundar ako ng 500 square meter na lupa. Tapos po yung anak ko na pag-aaral ko ng maayos sa magandang school. Tapos napoprovide ko po yung needs ng family namin. But wait, meron pang isa pang plus. Ang kinikita ng kanya negosyo, umaabot na ng... Nung nagka-plus size ako, ma'am, naging 100 to 150,000 ako a week eh. Oh, higit kumulang kalahating milyon sa isang buwan. Plus! Pero bago niya nakuha ang mga bagay na mayroon siya ngayon, hindi naging madali ang pinagdaanan ni May. Nag-umpisa ako ng pakilo-kilong tela, ma'am, nung mga 16 years old ako. Kasi broken family kami. Wala akong ibang aasahan, hindi na ako nakapag-aral. Hanggang high school lang daw kasi ang natapos ni May. O yun nga po, wala akong pamasahe, wala akong pambaon. Kaya naglalakad ako papuntang school. Kaya sabi ko, pag nakaluwag-luwag, pupundar talaga ako ng sasakyan. Yun po yung inuna ko nung time na yun, nung nakaluwag-luwag kami. Sa murang edad na 16 years old, sinubukan na niya magnegosyo. Nung time na nauso po yung sa Taytay Tiangge, nag-online seller po ako doon. Nagtinda na rin ako ng mga damit-damit. Naglalatag kami ng karton. Tapos doon kami po nagtitinda. Kaya namulatan ko na sinubukan ko magpatahi ng sarili ko. Up next, eto na ang pagkakataon kong rumampa. Pakisuportahan ako, mga mamshi. Body positivity, yan ang binibida ng negosyong ito. Dahil ang kanyang mga damit, swak sa all shapes and sizes. Cajun mixed seafood lugaw. May ganun pala. Kilalanin ang pamilya Aguinaldo at ang kanilang wais na paggamit ng seafood. Proud ba kayo sa itinayo ninyong negosyo? O kaya naman ay negosyo ng ibang mga mamshi at papshi? Pwes, i-flex na yan! Magpadala ng short video ng napili niyong negosyo sa aming Facebook Messenger. Kasama rito ang inyong pangalan at contact number
baka ang inyong nominated negosyo ang susunod na ma-feature sa aming programa. Mga mamshi at mga papshi, mag-nominate na. Ibida ang mga mapamaraang negosyante. Now na! Dahil #relate si May Ming, nagpursige siya maging negosyo ang pagbebenta ng mga plus size na damit. Ang hindi niya akalain, mula sa mga nakalatag na karton, mayroon na siya ngayong 4 na pwesto sa Taytay. Hindi na lang siya ang nakikinabang sa negosyong sinimulan dahil mayroon pa siyang 32 empleyado. Bali kasi nagkasakit po ako. Tapos po sa kanya po ako humihingi ng pang-sustento sa aking gamutan po. Naoperahan po kasi ako sa butuka. Tapos po yun, nagka-pandemic pa po. Wala naman akong ibang aasahan kundi siya lang. Kaya po ayun, malaking tulong po para sa akin. Dito sa warehouse nila sa Binangonan, nanggagaling ang mga damit na ibinebenta nila. Dito po yung warehouse namin sa Ate May Plus Size Collection. Dito po tinatabas, tapos pag po natabas na yung mga damit, tinatahi na po siya. Ako rin po mismo yung gumagawa ng mga designs. After po nating tabasin, i-deliver na po namin siya sa mga mananahe. Yung mga mananahe ko po, nasa 30 na sila. Yung iba po, nasa mga sarili-sarili nilang bahay. Yung nandito po, yung mga iba lang na nakakapasok dito sa bodega. Sa ngayon, ito na po yung mga natapos tahiin. Ito po yung mga dinidistribute namin sa 26,000 naming mga resellers. Ito po siya. Ito po yung mga sample. Meron po kaming mga dress. Meron din naman pong may mga may slit. Ganyan po siya. Meron din pong mga romper. Kasya po ito hanggang 4XL. Ganyan po. Ang mga damit nga raw na ibinebenta ni May, pwede for all shapes and sizes. Dahil ang mga disenyo hindi lang bagay sa mga payat, pero kayang-kaya ring irampa ng mga full-figured. Kaya ko naman naisip yung plus size kasi kahit ako mismo nahihirapan po ako magdamit. Nabubuli din ako nung mga parang nawawala yung self-confidence ko na, ay, ang taba, ba't ganyan, tit na pit, parang suman. Kaya po gumawa talaga ako ng mga damit na maginhawa yung mga plus size na maipapakita nila, kaya ko rin magsuot ng ganyan kahit medyo mataba ako. Lahat po ng mga nagja-judge sa akin dati, ma'am, nagbibilihan na rin sila sa akin. Ngayon, sinasabi nila, may stocks ka ba? Ako ngayon nagsasabi na, ma'am, pasensya na, sold out. Ganun. Ako na rin po yung nagmamodel, tapos ako na rin po yung pinipicturan. Hindi na ako yung ilag sa camera katulad noon. Siyempre, papakabog ba naman ako? This one is Fab. Fab, kasi napaka-komportable niya. Alam mo, parang sarap lumampa. Komportable yung tela, cotton. Yari is okay. So, this is definitely Fab. Fab, 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 Fab. Ang bright idea sa negosyo kadalasan yung sobrang malapit sa ating puso. Ang itinuturing ng iba na kapintasan, pwedeng-pwede natin pagkunan ng lakas, inspirasyon, at susi sa pag-unlad. Kailangan lang po ng mahalin lang yung sarili. I-embrace mo lang kung sino ka. Ay, nako, hello there, Ma'am Shi. Nako, samahan niyo ako mag-ikot-ikot ha kasi may nabalitaan ako na may nagbebenta daw ng fresh seafood ha, as in sariwang seafood sa kalye. So, samahan niyo ako mag-ikot-ikot habang tayo ay nagkakantahan. Asan na yung tugtog natin? Yan. Totohanang magpapalaya sa bayan. Totohanang magpapalaya sa bayan. Katotohanan ng panata natin sa
Yun, naku naman, talaga naman, di ba mga mamshi, yan ang kailangan natin ngayon. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng katotohanan. Saan natin mahanap itong nagbebenta nitong fresh seafood na to sa kalye? Bago yan eh, ngayon ko lang nabalitaan yan. Ang hirap ko ibenta ng seafood sa kalye. Eh, mga hipon, pusit, iyan ay mga mahirap na matagal na naka-expose. Eh, dyan ay laging malamig, lagi may yelo. Kasi, madali siyang mabulok. Ayun, ay, teka, teka, dito tayo pumarada. Yung nakita ko dito nagbebenta eh. Ba, seafood ang nakalagay. Eh, tingnan nga natin kung ito yan. Let's see what we see. Ay, nako, seafood nga. Kaya lang lugaw. Lugaw pala, kala ko seafood. Lugaw po siya, Ma'am si Susan, na seafood flavor. Ay, ganon. Alam mo, mahilig nga ako sa seafood, pero yung kasama sa lugaw, parang hindi ko pa na-try yan. Hindi ko alam kung ano lasa. Ano lasa nun? Naku! Bestseller ito, Ma'am. Ah, talaga? Kailangan niyo po itong matikman. Di, sige, tikman natin. Sige, order nga na isa. Bago naging full-blown restaurant, nagtinda muna ng fresh seafood sa gilid ng kalye ang pamilya Aguinaldo. Hanggang sa may naisip silang kakaibang ideya. Bakit kaya din nila gawing flavor ng lugaw ang alimango at hipon? Yung seafood lugaw, actually, normal ito sa aming mga tiga-bukid. Pag wala ng stock, wala ng makain, kung ano yung resources. Ang basic resources namin, seafoods. Tapos kanin. Nag-umpisa siya doon talaga sa amin na merienda lang siya. Paano ka nga ba naman hindi matatakan? Eh sa halagang 99 pesos lang, may lugaw ka na, may seafood ka pa. Ang sarap niya, yung lugaw pa lang, nalalasahan ko talaga yung lasa ng seafood. Dito naman sa seafood, yung hipon, tsaka itong alimango, talagang sariwa. Nakakaintriga naman yan, Mamshi. At balita ko, madali lang raw gawin. Ang lulutuin po natin ngayon ay seafood lugaw. Ang unahin pong gawin natin, ihiwain po natin yung alimango sa gitna. Painitin ang pre-cooked na lugaw. Tapos talagay na po natin yung alimango pong hati-hati natin. Pag may order po sa amin, may base na po ang... Bali, ang lulutuin na lang po namin is yung seafood na lang po. Tapos lagay po natin yung hipon. Dagdagan rin ng konting tubig. Tapos hintay na lang po tayo ng mga 3 to 5 minutes po. Pero kung gusto niyo raw na mas manuot pa ang lasa ng alimango at hipon sa kaldo ng lugaw, lutuin ito at haluin sa loob ng 10 minuto. Luto na po ang lugaw seafood po natin. I-plating na po natin. Para mas maging kumpleto ang lugaw experience, huwag kalimutang ilagay ang crispy garlic, spring onions at buttered garlic. Ma'am si Susan, handa na po ba kayong sagutin ang tanong namin? Wala naman akong choice. Ano yun? Sa loob ng 10 segundo, kailangan kayong magbigay ng 5 sagot sa bawat tanong. 10 seconds, ha? Wow, 2 seconds bawat isang, sige, game. Magbigay ng 5 sahog ng lugaw. Lugaw, di kanin, kaldo, bawang, sibuyas, patis, Magbigay ng 5 klase ng seafood. crab, hipon, pusit, isda, alimango. Magbigay ng 5 lugar kung saan sikat ang seafood. Kapis, Bacoor, Sorsogon, Masbate, Pampanga. Bukod sa one-of-a-kind na lugaw, bestseller din sa restaurant na Berlin ang Cajun Mixed Seafood. Ang Cajun powder kasi na ginagamit nila sa pagluluto, sila mismo ang gumawa. Para sa recipe na ito, 4 na klase ng seafood ang matitikman. Nandiyan ang hipon, sugpo, alimango at scallops. Kapag mainit na ang mantika, simula na ang paggisa sa sibuyas at bawang. Isunod ang butter. Para mabilis na lumasa ang flavor, ilagay na agad ang Cajun powder. Oras na para sa star ingredients, ang hipon, sugpo at alimango. Pakukuloy nito sa loob ng 5 minuto o hanggang magbago na ang kulay ng shell. Habang
Habang kumukulo pa, ilagay na ang asukal na pula. Huling ilalagay ang scallops dahil ito ang pinakamabilis maluto. Isusunod rin agad ang oyster sauce na nagbibigay ng kakaibang tamis sa seafood recipe. Wala pang kalahating oras, luto na ang Cajun Mixed Seafood. Nag-start lang kami ng 28,000 para lang ma-start yung upa dito. Tapos nagulat kami kahit hindi namin kakilala, kahit mga napapadaan lang, na tatangkilik nila o nakikita talaga nila na maganda yung business namin. Ang siksik, liglig at umaapaw na mixed seafood, pwede raw paghatian ng hanggang 10 tao. Swak na swak sa barkada at pamilya sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos lang. Sulit na! Ang magkakapatid na Berlin, Albert at RV ang namamahala ng resto. Pero lahat raw ito bunga ng pinagpagurang aqua farm ng kanilang magulang. Sabi ng tatay ko, binata pa daw siya. So, 1984, nag-start na siyang mag-fish pan. Napundar niya ang mga fish pan, including yung own at saka yung mga na-manage niya, 80 hectares lahat-lahat. Tapos, nagkaroon siya ng 10 hectares na pag-aari niya. Kahit may edad na at maginhawa na ang buhay, hindi pa rin daw tumitigil sa pagtatrabaho si Tatay Bart. Siya pa rin ang nag-aasikaso sa kanilang aqua farm. Sa seafood, dito kami napagtapos, 3 kami magkakapatid, napagtapos niya dito, tapos nakapagpundar ng mga sasakyan, ng bangka, ng bahay. Kung dati tagabantay lang si Tatay Bart ng mga palaisdaan, ngayon siya na ang nagmamay-ari nito. Kaya naman lahat ng natatanaw ng inyong mata ay hindi sa akin, kundi kay Tatay Bart. Kinuha ko nga sa kanila, sipag lang, saka yung maging mabuti kang tao sa kapwa mo. Yun po importante. Ang nakasanayan nating lugaw pwede pang maging mas katakam-takam. Habang ang paborito nating seafood, kapag sinama sa ibang putahe, siguradong ang lasa, very good! Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga, dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.